Nagbabalik na naman ang inyong tagapaglingkod ng mga balita at pawang katotohanan lamang. Naging mainit nga na usapin sa mundo ng social media ang matinding revelasyon nga na isiniwalat ni VP Inday Sara patungkol nga kay Kuting ng Norte at Lisa Tanas na ito. Dito nga natin mapapansin na talagang tumitindi nga ang tensyon ng magkagilang grupo na ito dahil talagang hindi na rin masikmura. Ayon nga kay VP Inday Sara na hindi niya tatantanan itong si Kuting ng Norte at Lisa Tanas hanggat hindi nga sila nagsisisi sa kanilang mga kasalanan at hindi sila umaamin sa kanilang mga kabalbala na kahit anong paninira ang kanilang ginagawa sa akin, kahit pinag-iisa na ako ng kanilang mga grupo, ay hindi pa rin ako susuko at hindi ako titigil na isisiwalat ang katotohanan dahil kailangan malaman ng taong bayan kung ano nga ba talaga ang nangyayari sa bansang Pilipinas no kung talagang wala ng pera at talagang puro na lang pangungulimbat ng kaban ng bayan ang kanilang ginagawa ay kailangan ko itong isiwalat dahil ito ang dapat na malaman ng ating mga kababayang Pinoy dahil hindi nga ito pinapalabas sa bias mainstream media. Dito nga natin makikita kung gaano nga katapat maglingkod si VP Inday Sara. Para nga sa karagdagang impormasyon, panoorin nga natin ang buong video at kung bago ka pa lamang sa akin channel, huwag kalimutan i-click ang subscribe button at notification bell para lagi kang updated sa ating mga bagong video. At para sa solid viewers natin dyan, maraming salamat sa walang sawang pagsuporta. Tinatanggalan sila ng kung ano-anong mga body parts. 'Di ba? I'm sorry kung mayroon dito nakikinig na isa sa mga anak ninyo ngayon po ay nawawala. Yan ba ang maraming nagtatras sa bangag na ito? Nakita ninyo, pinag-usapan natin, ang mga pasugalan online. Ulitin natin yan. May mga billboard na. Alam nyo, yung mga artista o kung sino mang kisihoda na nagpo-promote nitong sugal sa broad daylight 24/7 na nakataas pa, don't support these people. Ibig sabihin, itong mga artistang ito, kahit sino sa kanila, ay inilalagay ang inyong mga anak o yung mga sarili ninyo sa addictus benedictus, sa pagsusugal. Masisira, okay? Masisira ang buhay ninyo, ang pamilya ninyo. May mga nabasa ako dyan. Okay? Sabi mo na ni Nestor Taruk, tama ka madam, aba, kapag natutuwa ka sa pinagagawa ni Bangag, malamang may problema ka sa pag-iisip. Okay? Balikan natin, mga palangga. Sabi ni Cherry 17, Bangag Republic. Sabi ni Sara Lina, only President Duterte may malasakit sa mga taong bayan, lalo sa OFW. Gaano kalupit ang pagsisira sa inyong kinabukasan? Right on your fingertips. Di ba? Hindi ba mayroong regulations? Natatandaan ko, may regulasyon ang pagtatayo ng mga pasugalan na yan na dapat within this certain area, ilang kilometro dapat malayo siya sa mga eskwelahan. Tama ba ako? Baka may abogado dito na alam mo yung batas na yan. Di ba requirement yan? Na pag nagtayo ka ng pasugalan, katulad ng mga nasa hotel, dapat malayo ka sa mga eskwelahan. Ano ang purpose niyan? Para hindi magtakas o tumakas, mag-cutting classes ang mga bata o mga estudyante para magsugal dyan sa pasugalan na yan. So ngayon, hindi na. Kahit ang mga anak ninyo, di ba? Although I think may regulation naman na 18 and above, tama ba? 18 or 21 and above. Di ba? The same thing, mga estudyante yan, mga nagkakolehiyo yan. Imbis na pangbaon nila, pang matrikula nila, magsusugal yan. I have to admit, nag-enjoy ako sa mga kasi-kasino na yung mga, alam mo, hindi ko pa alam yan noon na yung mga online casino na nakikita ko. Excuse me. Okay?
Yung mga online casino nakikita ko, akala ko laro-laro lang yan. Akala ko parang game-game lang, yung parang Tetris nung mga bata pa tayo. Napag-alaman ko nga sa Pilipinas na talagang actual siya na sugal. Kasi dito, sa US, may nakikita naman ako na, pag minsan, pag yung, may mga moment, di ba, na parang ay sarap, kasi very addicting yung sound na yan. Okay? Ako, nagsusugal lang ako ng pabarya-barya pag napupunta ako sa mga lugar, let's say, Vegas, yan. I will I will try my luck. 100, siguro 200, mga ganun-ganun. Bingo, sabi ni Tanya. Ayun na nga, may mga bingo, sabi ni Tanya Jabla. Yung mga ganun, libangan lang yan. Pero yung ilalapit mo, hi, andito pa si Palangga. Hi, Kati B. I miss you, Palangga. Usap din tayo. Ay, ito pala ang Palangga ko. Kati B, nababaon sa utang ang mga tao kasi sa umpisa, bait na nanalo ka. Ayun na nga, Palangga, is Miss Kati B. Yun na yung sabi ko kanina, di ba nakataas na yun sa mga poste, sa mga billboard, yung mga suso ng mga artista para i-promote, sugal, nakaganon yung suso nila. Di ba? Pang-akit, I don't know. Di ba? Well, marketing. Di ba? Marketing strategy. Pero ulitin natin mga kababayan, yung sugal na yan, hindi dapat yan ang billboard, nandoon lang sa kung saan sa may, let's say, Okada. Okay, let's say kung saan, doon lang siya. Hindi siya kung saan-saan mga kanto. Na nakikita ng no. Actually, mali. Mali. Ang dami, lahat mali. Why? Sabi ko, right on your fingertips. Pwede ka nang magsugal. Ang dami kong nababasa na nasira ang buhay. Yung mga nanay nila na naghihirap sa abroad. Okay? Nagpapadala ng pera, sinusugal ng anak nila. Kasi ang mga batang yan, they're not yet developed. So kung hahainan mo sila, kaya nga 'di ba patnubay ng magulang ay dapat kailangan, ganyan-ganyan. Kung hahainan mo sila ng ganyang klasing bisyo, at sino naghahain sa kanila? Gobyerno. Bakit hinahainan ng gobyerno? Hinahainan ng gobyerno. Kasi gusto ni Lisa Tanas at ni Bangagmag, kaching. In fairness, nung panahon ni Duterte, nung nagkaroon nung yung Pogo na yun, nagamit natin yung income dyan doon sa mga medical supplies during the time. Although, wag na alisin na may mga siraulo din during time ng Pangulong Duterte kasi walang perfect na government. But at least, hindi katulad ngayon, bangag lahat. Bangag sa Kongreso, bangag sa Malacanang. Imagine mo na balikan natin yung issue natin, yung mga survey nila, na ayaw iboto yung mga pro-China na mga candidates. It's not about being pro-China. It's about mulat ka. Hindi natin kailanman makipag-away sa China o sa Amerika. Tandaan niyo ang sinabi ni Bangag, pag bumahing ang China at Amerika, mawawala tayo sa mapa. Pero bakit ngayon nag-iba siya ng tono? Diba? Bakit siya nag-iba ng tono? Bakit? Hawak ka sa leeg? Hawak ka sa leeg, Bangag, ano? We all know that. Okay, ang sabi ni Nora, Norayhas, okay, the net, the queen. Haba ng vlog mo palang, kapaiksian mo, mahirap yan, tandaan. Bangag everywhere. Okay? Hay, nako. And now, during election season na ngayon, ang mga tumatakbo, mga bangag. Ang tumatakbo yung sumikat lang, nakilala sa social media. Alam mo yun? Ibinoboto na. Tumakbo na. Maluoy ka mo. Pero you know what? That's not supposedly your priority. Your priority is what? Speak up, get out. Dahil kailangan ninyong mag-get out, mag-speak up, yun ang solusyon. I believe, Kati B, maraming kakilala yan si Palangga. At ako din, maraming kakilalang mga nagme-message sa akin. Pissed off na and fed up na ang men and women in uniform. But again, sabi ng mga Palangga, bakit hindi sila gumagalaw? Yun din yung tanong ko. What are you waiting for, darling?
kapag yung anak nyo na susunod na biktima, hindi kayo ligtas dito. Tandaan ninyo, ang pagiging suwail ng mga bata o ang pagre-recruit sa mga bata para maligaw ng landas, hindi yan monopoly ng mahirap lamang. Pati kayo, pati anak ng general o mayaman kayo, negosyante kayo, pwedeng mag-fall ang inyong mga anak o mabiktima ng jutang ginimis na gobyernong ito. Diba? Sabi ni Tanya, sana si Inday na po ang presidente. Hindi ko ito ubusin. Nang-crave lang ako ng konti. Anyway, mga palangga, nagpaliwanag pa eh. Kasi baka nanonood yung kapustahan ko eh. Si Belle. Anyway, sabi dito, watching from Lapu-Lapu, sabi ni Boboy Nagal. Sabi ni Tanya, sobrang hirap na po ang bansa. Totoo. Okay, Josie Salim. Madam, nakakabahala ang kaliwat ka ng krimen. Involved ang mga kabataan. Nababahala tuloy ako sa anak ko. I know. You know, when I left for the US, mga palangga, isa yan sa ikinababahala ako. Kasi nung anak ko, ito may mga yung mga kaibigan ko may mga confession after. Nung ako bata pa sila iniwan ko kaya nabahala talaga ako. Pero I'm glad they're okay. Pero meron akong kaibigan na iniwan niya rin yung anak niya. Ngayon, mga kapalangga, imagine mo, iniwan niya lang sa kanyang alam mo naman sa Pilipinas, mura lang yung magbayad ka ng helper, di ba? So anyway, iniwan niya ang kanyang anak at bata pa lang yung anak ay naglasing-lasing na. Okay? Naglasing-lasing, na addictus, naging katulad ni Lisa, naging bartek. Alright? Pero buti na lang, nung time na yon, mga kababayan, ay nakauwi siya, nandito rin siya sa Amerika eh. Kinuha niya, nailigtas niya. Kasi, yun nga eh, pag walang presensya ng magulang ang mga bata, lalo na minor yung mga yan, mabilis talaga sila maimpluwensyahan. At ang gobyerno natin ay mayroong obligasyon para protektahan ang komunidad. Bakit? Kasi you're paying taxes. Ibig sabihin, i-ensure ng government ang inyong pamayanan. Nababasa niyo sa libro, di ba? Sa mga libro niyo ng bata kayo. Kaya nga may mga karakter yan na mga guhit-guhit sa inyong mga libro. May pulis, may bombero, may mga chucho-chucho. Kasi itong mga taong ito, itong pulis, itong bombero, itong teacher, ganyan-ganyan, sila ay mga hero natin na kung saan sila dapat ay magprotekta ng komunidad. Pero kung ganito kabangag, na ang men and women in uniform na mga matataas ay kumakamal ng salapi, okay? Kumakamal, ayan, kumakamal ng pera. Kunyari maraming pera, okay? Kumakamal ng libu-libong milyon-milyon, mga palangga. Kumakamal. So, ibig sabihin, hindi nila ginagawa yung duty nila para sa komunidad. Alright? Dahil they don't care about you. Wala po silang pakialam sa inyo. Why? Paparamdam ko sa inyo kung gaano kahayop yung mga bayaran na yan. When they traveled, libre lahat. Galing sa kaba ng bayan. Nagnanakaw pa sila, may extension yan. At extended yan sa kanilang mga asawa, mga kabit, mga anak. Napapaaral sila sa tanyag na mga eskwelahan, Amerika, Europa, wherever. Diba? Sino nagpapaaral sa mga? Kaya dapat lang talagang magalit ang taong bayan sa mga tiwaling politiko kasi hindi lang siya ang nakikinabang. Ang mga anak, pati mga pinagbubuntis, pati fetus, di ba? Na mga anak, kapu-apuhan nila, kumakamkam na sa kaba ng bayan. Ganun. Ganun katalamak ang problema sa ating lipunan. And I'm telling you, pag hindi nyo tinapos si Bangag, mga kababayan, lalo kayong masasadlak sa dusa. Masasadlak kayo. Ano mga recent, ngayon,
Tingnan natin 'to. Ito. Ito mga recent balita. Sa kabila ng mga kasinungalingang balita o mga survey kadyutahan ng bangag na ito, the nerve, okay, na magsalita ang COMELEC at DICT, okay, na sabi niya, stop deepfakes in 2025 polls. Ano ba sinasabi dito? The Commission on Election and the Department of Information Communication should work together to take a proactive stand against deepfakes. Okay? Ang problema nga palangga, itong sinasabi ng COMELEC at DICT, alright, na labanan itong deepfake na to, whatever deepfake, lalo na sa election. Ito lahat kadyutahang balita. Kasi mismo ang kilikili ni Satanas na kurukurubot, okay? Ang kilikili niya at ang butod niya, ang kilikili niyang shotokis, ay ginugurgur mismo. 'Di ba tinatapyas, pinapadaanan ng pison ng mga editor o yung mga nagpo-photo chop sa mga picture nila. So the fact na ang gobyerno ni Bangag ay mismo ang promotor ng mga deepfake na ito, wala ka ng pagtitiwalaan dito sa sinasabi dito ng COMELEC at DICT. Tandaan ninyo, si COMELEC at si DICT, lalo na si DICT, Ivan Uy, ay kasabwat ni Lisa Tanas sa pakikipag-usap sa COMELEC. Andyan po yan, nasa affidavit yan ni Attorney Glenn Chong. Ni isang aksyon, si Ivan Uy at yang si Lisa Tanas at si Bangag ay walang counter kay Attorney Glenn Chong. Ang counter nila ay manggipit, mangdisbar, pero hindi naman sila nagwawagi. Tandaan nyo, si Ivan Uy ang nagchuchu kay Attorney Glenn Chong nung September nung 2022 nung on the way papuntang New York. Si Bangag at si Lisa Tanas, nung nalaman ni Lisa Tanas na pinirmahan ni Bangag Jr. ang appointment ni Attorney Vic Rodriguez as Chief of Staff during that year in 2022, September 2022, ay ginombag siya ni Lisa Tanas. Ginombag ni Lisa Tanas si Bangag. At ang impormante natin dyan, itong si DICT Secretary Ivan Uy, nakasabwat din ni Lisa Tanas sa pakikipag-sabwatan o pakipagdaya sa eleksyon with Smartmatic. Sworn statement po yan. Permado yan ni Attorney Glenn Chong. O, ano sabi nito? With all of the candidates aspiring for the 18,000 elective post, the COMELEC and DICT need to work closely together on a system for AI, okay? Safety that can effectively monitor and take down deepfakes posted online between now and May 25 to extol, vilify particular candidates. Vilify, si vilify. But anyway, I'm not gonna finish this article. Alam mo ito, in preparation, walang saysay ang mga sinasabi ng Bangag na ito kasi nga sila ang promotor ng fake news. Okay. Nabasa na natin to. From Marcos, Pinoy tumaas, Pro Duterte nabawasan. Napag-usapan na natin tong kadyutahang balita. Alright, tingnan natin. Ano pa mga kadyutahan dito? Ano to? Pagsampa ng kasong kriminal, administratibo versus, akala ko si Kibuloy. Okay, hindi pala to Kibuloy. Tingnan natin to. Okay, speaking of that, mga palangga, to. Quad Committee findings. Okay? Sabi hindi daw ipapadala sa ICC. Okay? Hindi daw ipadala sa ICC yung Quad Committee findings ayon sa Bangag. Kasi nga, alam nila, okay, alam nito na wala naman talagang, ulitin natin, na legal na grounds o responsibilidad ang gobyerno ng Pilipinas para makipagtulungan o makipagsabwatan sa ICC. Again, dahil si Pangulong Duterte ay ahead of the game.
Kaya nagmumukhang tanga itong mga kadyutahan ng Quad Committee na ito. Ngayon, mga palangga, ang sinasabi natin dito, tignan ko lang ito, maganda to. Sabi ng bagong DILG na si John Vic Remulla na nahuli ang kanyang pamangkin, 2022 pa lang, ng kush na kung saan ipinuslit mula si San Diego, California, na napalaya at biglang inareglo lahat yan, napawalang sala. Di ba? Sabi ng Remulla na ito, ay wala daw sasantuhin sa investigasyon sa tungkulin umano ng mga naging hepe ng PNP drug war sa ilalim ng Administrasyong Duterte. Okay. Basahin natin ulit. Walang sasantuhin sa mga appointee ni Pangulong Duterte o nung panahon ni Pangulong Duterte. See that? Kapag Duterte, pag mga appointee o past administration, walang sasantuhin. Pero pagkatulad ni Sayarot, na nahulihan, na intercept, na meron siya, nasa media po yan, nasa balita yan. Si Mark Anthony Sayarot, mga kababayan, nahulihan na mag-manufacture ng mga pulburonic. Ulitin ko, laya yan. Absuelto yan. Sa kabila ng mga ebidensya, kahit i-google ninyo. Pero pagdating sa mga appointee o panahon ni Duterte, wala silang sasantuhin. Diba? Sabi pa ni Remulla, ni John Vic, anyone who is guilty, anyone who is found guilty, anyone will be treated like any other person. They will be accorded no special treatment. Kaya naman pala, yung mga, tapusin na muna natin to. They will be accorded no special privileges. Wow. Everyone will face the full consequence of the law and the full powers of the PNP and the institutions of the DILG. So, ito ang tinutukoy nila ang mga tao ni Pangulong Duterte, yung mga nasangkot na mga pangalan during past administration. Pero, ang mga nahulihan ng mga pangbabang-bang-bang, katulad yung si Chanderamani, di ba? Na isabi ko sa inyo dati, expose natin, na yun ay nahuli, nasa dyaryo din yun. Pero, yun ay, what? Binaby pa. Inutusan pa ni Lisa Tanas. Ginamit pa yan, di ba? Na wag saktan, mga palangga. Wag saktan ang mga kriminal. Wag saktan ang mga sangkot sa matataas na krimen. Pero pagdating sa past administration, wala silang sasantuhin. Papalayain nila lahat. Imagine niyo yung sa Alitagtag. Remember that Alitagtag, nasa na yun? Binaby nila sa PIDEA leksyon. Parang ayaw padapuan ng lamok. Pero si J.M. Morales, wala nga lang proteksyon hanggang ngayon. Pero yung nahuli sa Alitagtag, kompleto ang gear, protektado, baka magurgur. Pero yung mga sangkot sa droga, katulad nga ni sangkot sa kung ano-anong mga illegal, ay pinapalaya nila. Katulad ni Kerwin Espinosa. Diba? Naging witness pa. Tatakbo pa sa politika. Diba? Katulad ng mga dinudukot na mga preso na pinagtitestify. Only in Bangag administration. Sabi pa niya, aaksyonan daw ni Remulla, aaksyonan daw ng DILG at PNP ang mga isyong kaugnay nito sa oras na matapos na ang congressional hearing kaugnay sa EJK. Pag nababanggit mo ang salitang EJK, ay patungkol yan sa pagsira nila kay Pangulong Duterte. Pero, pumunta kayo sa kalye, pumunta kayo sa inyong mga, wag na kayo pumunta sa kalye. You just ask yourself. During Duterte's time, naging mas secure ba? Dapat may magkalye survey. You have to do that. Mas secure ba? Ano ba ang pamumuhay ninyo? I mean, when you go out sa gabi, kakabaka-baka ba noong panahon ni Duterte o mas kakabaka-baka ngayon panahon ng mga bangag? Dahil ang daming mga dinudukot na mga bata. Sabi ni Zara Lina, they can't put a good man down. Truly.
Mm. Pray na lang tayo. The big one kasi di tayo kayang tulungan ng administrasyon na ito. Sabi ni Rick Lamau, no. Nasa tao ang gawa, nasa Diyos ang awa. You have to get out. Talagang dapat wala kayong takot na magsalita. Wala kayong takot na ihayag na tama na, sobra na sa bangag administration na ito. Again, sa mga OFW na sa Maynila, pag meron pong mga pagtitipon, merong mga pag-speak up day, lalo din sa EDSA, sana makipag-participate yung mga matatanda na or adult ninyong mga anak just to express yung kanilang hinaing. My God, kaluoy talaga ang mga kapwa kong mga palangga dyan. Madam, sabi ni Roger, isa akong OFW. Pero ngayon medyo senior na. But here in Europe, 66 years old ang retirement age. Okay, 66 is still young palangga. But that's senior, but that's still young. Okay? Subscriber mo ako for the last 2 years during and after the 2022 election. Thank you, palangga. Lucifer. Lucifer, ano daw? Lucifer ang Lisa Tanas. Okay, may itsura lang Angelo Mahiro. Si Barbers. We talk about him already. Mga kababayan, ito lahat ang ginagawa nila ay Duterte. Imbis na pagkabalahan nila, ulitin na naman, gas-gas na to eh. Imbis na pagkabalan nila ang mataas na bilihin, krimen, yung sugal na yan, na right on your fingertips, sitwasyon ninyo, baha, lahat, pagnanakaw nila, abala sila kung paano i-destroy ang mga Duterte. They're not gonna win. Hindi yan mananalo. Kita nyo lang, dun sa comment section dyan sa PTV4, na 26,000 ang umalakhak, alas 27, 2,000 lang. You know, pinaghalo-halo na nga natin yung comment eh. 1.2 lang ang natuwa. Isang malinaw na patunay na fake news ang gobyernong bangag. Dahil si Marcos ay authenticated bangag. Okay? Authenticated bangag, mga kapalangga. Ano natin? Okay. Ito. Lipit-pit ko yung papel. Huwag na, nakita nyo na yun. Authenticated bangag. Sa panahon ni Pangulong Duterte, nagbago ang